Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo, pag-usapan natin itong Facebook Reels na pinost ng BBM United Hong Kong. Title is, Magaling si Presidente. So, magaling saan? Saan areas siya magaling? Yan ang pag-usapan natin. Ang nagsasalita po ay si Executive Secretary Lucas Bersamin. Nako, binuhat ang sariling bangko. Maganda sanang magsabing magaling siya yung third party, yung say, business community, yung Philippine Chamber of Commerce Industry, yung mga ganun ba? Mga neutral. Ito, Executive Secretary, sinasabi niyang magaling ang presidente, syempre, Executive Secretary ka, purihin mo yung boss mo. Okay, so, pakinggan natin siya. Okay. Even without the calls for strict scrutiny, the President will always see to it that he does that. We do that. Alam niyo si Presidente, you give him more credit than you are giving him now. He's a very ready, he's not a lawyer. He's more an economist, a finance guy, a political guy. Magaling si Presidente. Wow. Hindi lang kasi binibigyan ng credit. Kasi hindi nagmumura. Even without the calls for strict scrutiny, the President will always see to it that he does that. We do that. Alam niyo si Presidente, you give him more credit than you are giving him now. He's a very ready, he's not a lawyer. He's more an economist, a finance guy, a political guy. Magaling si Presidente. Hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit. Kasi hindi nagmumura. Even Sige. without the calls. Mag-comment tayo, no? Again, ulitin ko. Kung talagang magaling ang presidente, mas maganda sanang pakinggan na ang nagsasabi niyan yung neutral, yung hindi taga Malacanang. Expected ka, executive secretary ka, trabaho mo yan na pabanguin ang presidente. Lalo na ngayon na sumasadsad ang kanyang ratings. Ano sabi niya? Give PBB more credit. Bigyan daw natin ng credit, yung accomplishment ba o pasalamatan. Bumagsak yung ratings niya. Pinakamababa na sa history ng compare mo sa 4 presidents. So, hindi mo mapilit ang mga tao na magbigay ng low rating sa presidente dahil yun ang nakikita nila. Bakit nyo sabihin na give PBBM, give the president more ratings, hindi nyo lang siya kilala, hindi siya lawyer, kailang ano daw siya, economist, finance guy, political guy, magaling yan. Saan magaling? Ulitin natin yung ratings, yung sumadsad na ratings. The lowest. Lalo na yung Publicus Asia, 14% na lang ang kanyang trust rating. Wala pa siyang 3 taon. Mas mataas ng kaunti yung Pulse Asia, 25%. Sumadsad siya ng 17% ang ibinagsak niya mula nung February 42% pa ang kanyang trust rating February this year. Pagdating ng March, naging 25 na lang. Ang distrust rating niya, disapproval rating niya, nasa 61% na. So bakit ganon? Ayun ang nakikita ng taong bayan. Si Yusek Claire Castro, kini-question niya ang respondents daw ng Pulse Asia. 2,400 lang. Yung mga naunang survey na pabor sa kanila, wow, tuwan-tuwa sila. Pagdating sa survey na hindi na maganda para sa kanila, yun, kini-question na yung survey result. So, midterm, compare natin. Sinabi pa yung hindi nagmumura. So, may pahaging na naman sa presidenteng nagmumura. Ako, mas gusto ko na lang yung presidente na nagmumura na may nakikitang nagawa.
Kaysa yung napakabait na presidente, ang hina naman na lalong humihirap ang buhay ng taong bayan. Oh, PRRD, palamura. Yes, palamura. Kaya lang, ang dami niyang nagawa. Bill. Peace and order. Natakot ang mga adiktos, benedictos panahon niya. Safe tayo sa mga lansangan. O ano ngayon? Itong mabait, itong economist, full finance guy, political guy. Saan siya magaling? Magaling magsalita. Sa totoo lang, magaling magsalita. Kaya nga, nabudol ako eh. Nabudol ang 31.6 million dahil ang galing niyang magsalita ng kampanya. Kala natin, totoo. Bayan, babangon muli. Instead nga bumangon. O sila lang bumangon. Ang karamihang mamamayang Pilipino, dumarami, survey ng SWS, dumarami ang nagugutom, dumarami ang bilang ng mga pobreng Pilipino. These are scientific surveys. Hindi pwedeng sabihin ni Yusek Claire Castro na opinion lang yan ng SWS. Yung dumaraming bilang ng nagugutom na pamilya, dumarami ang bilang ng mga self-rated poverty na pamilya. So, give him credit. Lalo na ngayon. Panahon ng eleksyon, itiniming yung campaign promise na 20 pesos per kilo na bigas. Ang ganda sana ito nung after nanalo, after 1 year sana, yun na, nagbenta na. Ngayon pa, eleksyon, magbebenta, tapos wala daw halong politika. Ano naman kayo ang taong bayan, hindi nyo naman mauto ngayon. So, age na ito ng social media, ang dami ng sources of information, nag-iisip na ang taong bayan. Magbebenta kayo ng murang bigas panahon ng eleksyon dahil lang matupad daw ang campaign promise. Come on. We were not born yesterday. Magaling. Yan, magaling mag-promise. Mababang presyo ng bigas. Ano yung legacy? Walang Pilipinong nagugutom. Yan, ang gaganda, mga general statements. Anong walang Pilipinong nagugutom? Tumataas ang dami ng Pilipino na nakakaranas ng involuntary hunger sa survey ng SWS. So yun, magaling mag-promise. Magaling sa salita. Kaya lang, sa gawa, I don't know. Kulang na kulang sa gawa. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong po kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong sa tribong Talandig. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin niyo ang video nito at makita niyo ang kaawa-awang kalagayan ng bahay ng tribo. Salamat sa inyong panonood na hindi kayo nag-i-skip ng ads. Ano po ni ang balay nga among gibisita, nagkinahanglan og tabang. Ayo, Uncle. Ang balay, nabundot na, dahil hindi mag-akuan na ni. Mayong buntag, Col. Okay. Muna ni ang balay ni Uncle. Nga luag na gid kaayo ang dagko ng buslot.
Karon ante, pila na ni Ugol? Pila na ni katuig ang inyong balay? 30 ni. 30 na ni katuig. Mure ngay nani nang itsura. Ante karon manguha na mo angkol, manguha na mo kahoy nga Sige, manguha mi. tagaan na mo sen lansang pako plinsen. O kan manguha ni. Oo. Bang. Salamat. O kan mga mo Ginoo tabangan mi. Oo, kol matabangan na mo. Salamat sa video. Tabang. Nakag-atot may Tabangan. Oo. matabangan. Oo. Oh, salamat pod kayo ante.